day in my life as an education student who loves to learn, live, and inspire. Shikaina at dadalhin ko kayo sa aking journey. It's a great day to live and what a privilege to be alive. Nandito nga tayo ngayon sa Ferrol Ojongan, Romblon. This is the day that the Lord has made. Today is the day nga ng kasal ng aming Tito Ison and now Tita Joyce. Dagdagan na naman ang pamilyang Ramilo at alam kong soon mas madadagdagan pa. Aga ngang nagising ang lahat para maghanda at isa nga ako sa mga bridesmaids, guys. Kaya maaga rin ang gising namin for the photoshoot. Kahit antok pa, ibang excitement talaga ang dala ng wedding day. Lahat busy, may inaayos na gown, bouquet, buhok, makeup at syempre picture dito at picture doon, video dito, video doon. Papakita ko nga sa inyong mga behind the scenes moments during the wedding. Ngayon ko lang din talaga na-realize na ganito pala kapag ikakasal na. Ang daming preparation na hindi nakikita ng mga bisita pero bawat detalye, bawat effort ay parang isang magandang araw na maaalala ninyo habang buhay. Kaya saludo talaga ako sa lahat ng couple na pinaglalaanan ng oras at pagmamahal ang araw na to. Super special nga ng moment dahil kompleto ang mga taong mahal namin sa buhay. Ng behind the scene moment bago maglakad ang lahat sa aisle. Ang gaganda din ng mga ninang at ang pupogi ng mga ninong. 4:45 na nga ng mga time na to pero tirik pa rin yung araw kaya naman naka-umbrella pa rin kami. Regalo nga din to sa amin ni Ma'am Joyce at feel ko Disney princess talaga kami. Saktong-sakto yung payong dahil kung wala talaga, my gosh, hulas yung makeup namin, hindi pa nagsisimula. At ito nga, naglalakad na si Ma'am Joyce papunta kay Tito Ison. Grabe, sobrang ganda niya, ang elegant at ang peaceful niyang tingnan. Tapos beach wedding pa habang papalubog yung araw. Parang everything happened at the perfect time. Ang ganda ng scenery, ang ganda ng music, at higit sa lahat, ang ganda ng love story nila. Naramdaman ko din yung feeling na this is what weddings are supposed to feel like. Everything suddenly became quiet. Parang huminto muna sandali ang mundo. Hindi naman sa literal na huminto, pero lahat ng nakatingin sa bride syempre. At honestly, grabe, ang ganda talaga ni Ma'am Joyce. She wasn't just wearing a beautiful dress, she was wearing genuine happiness. Yung smile niya halatang may peace, excitement, at dahil alam niyang pupunta na siya sa taong pinili niyang makasama habang buhay. And can we just appreciate the venue, a beach wedding during golden hour? It was absolutely breathtaking. Habang pinapanood ko din silang dalawa, napangiti na lang din ako. Love really has a beautiful way of bringing two completely different lives together. Imagine, Tito Ison taga Sibuyan at si Ma'am Joyce naman taga Bulacan. Magkalayo ang pinanggalingan nila, magkaiba ang naging buhay nila, pero pinagtagpo sila ng tamang panahon. At na-realize ko din na love isn't about finding someone perfect. It's about finding someone you will willing to choose over and over again through every season of life. Kasi yung kasal, hindi lang siya celebration of love. Lifelong commitment siya para pagsilbihan nyo, intindihin, patawarin, at mag-grow kayo together. Isip ko din tuloy, parang cravings ko na rin ngayon yung kasal. Emma, siguro mga 10 years from now, baka ako naman, wala namang masamang mangarap, basta wag madaliin. Darating din ang tamang tao sa tamang panahon. At higit sa lahat, sana laging si God ang maging sentro ng bawat pamilya. Kapag si Lord kasi yung pundasyon ng isang tahanan, mas matibay itong haharap sa anumang pagsubok. I know walang perfect na relationship, pero may Diyos na kayang magbigay ng sapat na biyaya, karunungan, at pagmamahal para manatiling matatag ang isang pamilya. At the end of the day, the most beautiful weddings aren't measured by how expensive they are. They are measured by the love they reflect and the God they honor. Congratulations again, Tito Ison and Ma'am Joyce. May your marriage always be filled with grace, patience, laughter, and a love that grows stronger with every passing year. May your home always be a place where Christ is the foundation, peace is present, and love never runs out.
Siyempre, pagkatapos ng wedding, finally reception time. Ito na siguro yung isa sa mga pinaka-favorite kong part ng wedding. Tapos na ang kaba, tapos na yung iyakan sa ceremony at natitira na lang yung tawanan, kwentuhan at celebration. Masasabi ko lang din ang gaganda ng lahi namin at ang solid pa. Ang saya lang din makita na magkakasama ang lahat. Dahil isa lang ang dahilan sa pagpunta, ang ipagdiwang yung love story ni Tito Ison and Tita Joyce. Alam nyo ba guys, isa din sa pinaka-favorite part ko sa mga weddings ay yung kainan syempre. Dahil as a foodie person, excited ako sa desserts. Hindi din mawawala syempre sa reception yung mga speeches. Dahil alam nyo ba yung mga simpleng salita, nakakakilig na nakakatouch. So, syempre, hindi din mawawala yung picture taking. Family picture dito, cousins picture doon, bridesmaids, groomsmen, barkada, halos lahat gusto may remembrance. Pero, honestly, syempre, I'm glad naman na may ganon. Kasi years from now, these photos won't just remind us of how we looked that day. They will remind us of how we felt. Sarap din siguro sa pakiramdam na sa harap ng pamilya at mga kaibigan, masasabi mong, ito na yung taong gusto kong makasama habang buhay. And that's what I admire the most about this day. Hindi lang siya maganda sa pictures, hindi lang siya aesthetic dahil beach wedding siya. It was beautiful because you could genuinely feel the love, the joy, the answered prayers, and God's faithfulness in every moment. Ang sarap maging witness sa isang love story na si Lord mismo ang nagsulat. Isa din nga pala to sa mga moment na masasabi kong hindi pwedeng matupad yung fantasy ko na maging P-pop star kasi pakinggan nyo naman. Lagi bigla na Go to guys! Diba? Sabi ko sa inyo, wag niyong papahawakin ng mic ang babaeng ito talaga. Opo. Maganda lang ako guys, pero hindi ako magaling kumanta, okay? Yun na lang todo comfort din tong kapatid ko na to. Pagod na nga, ayaw pa din paawat at maliligo pa sa swimming pool ang mga babae. Pagkakaalala ko guys, madaling araw na din nga kami natapos. Daming nangyari sa isang araw lang, kaya naman yun lang muna for today. Thank you for spending a day with me. Until next time, keep learning and keep growing. Bye!